Summary, ano ang sinasabi ng mga historians about the Trail of Blood? Paano ng historians, reliable ba ang the Trail of Blood? Ang sagot, hindi. Kinikilalang bias at inaccurate. Next, academic sources ba ito? Sagot, hindi. Ito ay pampersonal na opinion ni Carol. Kaya nga, self-serving, di ba? May valid historical link ba ang Baptist sa mga medieval groups? Sagot, wala. Magkaiba ang aral at layunin nila. Next, pwedeng gamitin sa totoong church history study? Sagot, hindi inire-rekomenda ng mga scholars. Sabihin, yung ginagamit niya the Trail of Blood na pinagpapatayan niya, patunayan niya true church ang Baptist, hindi maaasahan. Unreliable. Sa madaling salita, okay, maraming salamat sa inyo lahat mga nanonood ngayon. At ito ay matinding debate ito sa pagitan ng Baptist at saka sa Catholic. Okay? So, dito tayo ngayon sa, alam niyo mga kapatid, nakafocus na ako doon sa Trail of Blood kasi yung mga talatang ginagamit niya is non-debatable naman. No? Okay. So, akin na ito paliwanag. Sa Biblia, si Kristo ay nagtatag ng iglesia. Yan ay nasa Matthew 16:18. Binasa nga niya kanina. Ang iglesyang ito ang kinaaniban ng mga apostol at siyang sasamahan ni Kristo hanggang sa katapusan. Nasa talata rin niya, Matthew 28:20. So, yung dalawang talatang yon non-debatable. Itong iglesia na ito ang tinutukoy na kawan sa 1 Jes 16 na kailangan pasukin ng mga believers ni Kristo na nasa labas. Pag hindi ka pumasok dito, hindi ka niya alagad. Kasi kailangan niya dalhin yung mga alagad niya doon eh. Ngayon, bakit kailangan pumasok doon? Sapagkat ayon sa Efesos 5:23, yon ang kanyang ililigtas ng kanyang iglesia. Yan ang dahilan kung kaya't ito'y tinatawag na haligi at saligan ng katotohanan sa unang Timoteo 3:15. Puro non-debatable, ano? Okay. Ang iglesyang ito, ang tunay na iglesia, not referring to the Baptist, tinatag sa Jerusalem. Ngayon, ang tanong, kailan ba nakarating ang Baptist Church sa Jerusalem? Kasi yung topic niya, di ba, Baptist True Church. Kailan nakarating ang Baptist Church sa Jerusalem? Ang Baptist Church ay nakarating sa Jerusalem noong unang bahagi ng ika-20 siglo, partikular sa mga taong 1910s hanggang 1920s, sa pamamagitan ng mga misyonaryong Amerikano. So sabihin, nakarating lang pala yung Baptist doon sa Jerusalem noong 1910, 1920. Actually, na-topic na po namin ito ni James Orinsyada. December yung natin, yung ating tinalakay. Kung sa taong 1910 naganap ang pinakamaagang pagdating ng Baptist Church sa Jerusalem, then hindi ito ang iglesia tinutukoy sa Biblia na itinatag sa Jerusalem. Bakit? Sa Jerusalem tinatag tunay na iglesia, tapos yung Baptist nakarating doon 1910 lang. Ibig sabihin, nakarating na sa Pilipinas ng Kristyanismo, hindi pa nakakarating ang Baptist doon. Kaya yung mota niya sa sinasabi niya sa The Trail of Blood, walang historical proof na yon ay Baptist Church. Wala. Katunayan, yung Trail of Blood na ginagamit niya, ating buksan itong ating proof dito sa ChatGPT. Ating ipakita ito. Hindi ito self-serving kasi hindi naman namin ito eh. Wait lang. Ito tayo sa nasaan ba yung natin dito? Wait lang. Ano natin to? Ito tayo sa Chrome. Ayan, okay. So, ito pala, nailabas na. Pakita niyo yung Trail of Blood, oh. Yung Trail of Blood, itinuturing itong non-scholarly at revisionist history. Walang sapat na ebidensya ang aklat
para suportahan ang claim nito na may tuloy-tuloy na linya ng Baptist-like churches mula sa panahon ni Kristo hanggang sa modernong panahon. Kadalasang iniugnay ni Carol ang mga heretical o non-orthodox groups, halimbawa ng Donatists, Albigensians, Paulicians, sa modernong Baptist faith kahit magkaiba ang kanilang doktrina. Gumagamit ng maling pag-uugnay ng mga sekta. Halimbawa, ang mga Waldensians at Albigensians ay madalas na inilalarawan bilang Baptist ancestors. Pero ang mga grupong ito ay may teolohiyang malayo sa modern Baptist. Halimbawa, sa Albigensians, ay naniniwala sa dualism. Ang dualism, naniniwala sila na may dalawang Diyos. Diyos sa kabutihan at Diyos sa kasamaan. Ano pa yung ibang sinasabi sa history about Albigensian heresy? Natuturo sila, all material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. But take note, ginamit niya kanina yung ecclesia na ang tawag daw doon sa ecclesia is the called out assemblies. Called out ones. Mga tinawag ng Diyos. Mga hugpong, grupo na tinawag ng Diyos. No? Tinawag ng Diyos, tapos nagtuturo, marriage is wrong. Free love and suicide are good. May ganyan bang called out ones? Kilalang kilala yan sa sa doktrina ng Albigenses na kiniklaim nilang kabilang daw sa Baptist. Yung Donatist nagbibigay ng labis na diin sa personal na kabanalan ng pari para maging epektibo ang sakramento. Kaya kung yung pari ninyo, yung pari nating Katoliko, makasalanan, para sa kanila ang sakramentong ginagawa is useless. Baliwala. Kung masamang pag-uugali, yung sakramento daw baliwala. Yun ang turo ng Donatist. At ayon sa historians, ayon sa agreement ng mga historians, these were not proto-Baptist groups. Hindi ito mga Baptist Ano pa? Gawa ito ng ideolohiya, hindi ng maayos na kasaysayan. So yung bukod tanging Trail of Blood na pinagbabatayan nila ay isang anti-Catholic bias. Ang aklat ay may malinaw na anti-Catholic bias. At ginawa upang ipakita na ang Catholic Church ay huwad at ang mga Baptist churches ang tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya ito ay tinuturing na isang halimbawa ng polemical history. Polemical history. Isang uri ng kasaysayang isinulat upang manira o magdepensa ng pananampalataya, hindi upang magbigay ng balansing kasaysayan. Church history, Professor Justo Gonzalez, isang protestanteng scholar, nagpahiwatig na the so-called Trail of Blood theory is not taken seriously in academic church history. It oversimplifies and distorts historical complexity. So wala. Number 4. Plus 2 minutes. Wala itong kinikilalang historical continuity o apostolic succession. Walang malinaw na doctrinal o institutional na ugnayan sa pagitan ng mga grupong binanggit ni Carol at ng modern Baptist churches. Ang unang Baptist church ay natatag lamang noong 1609 AD. Sa Amsterdam ni John Smith. Higit 1,500 taon pagkatapos ni Kristo. So, summary, ano ang sinasabi ng mga historians about the Trail of Blood? Paano ng historians, reliable ba ang the Trail of Blood? Ang sagot, hindi. Kinikilalang bias at inaccurate. Next, academic sources ba ito? Sagot, hindi. Ito ay pampersonal na opinion ni Carol. Kaya nga, self-serving, di ba? May valid historical link ba ang Baptist sa mga medieval groups? Sagot, wala. Magkaiba ang aral at layunin nila. Next, pwedeng gamitin sa totoong church history study? Sagot, hindi inire-rekomenda ng mga scholars. Sabihin, yung ginagamit niyang the Trail of Blood na pinagbabatayan niya, patunayan niya true church ang Baptist, hindi maaasahan. Unreliable. Sa madaling salita, hindi talaga napatunayan
ni Rayan Fuentes na ang Baptist Church ay ang two churches founded by Christ. Kaya wala siyang binanggit about saan ito itinatag. Wala siyang binanggit kung kailan itinatag. Wala siyang binanggit na mga reference to prove na itong mga religions na nasa Trail of Blood is matatawag na Baptist Church. Baptist na pananampalataya, ano sabi niya? Pero maraming katuruan itong mga specific na mga sekta na ito na iba sa katuruan ng Baptist.